Gusto mo bang kumita ng 31,000 o higit pa? Ito subukan mo. Ito yung kakanin na hindi nawawala sa uso at halos lahat paborito to. Okay, una maglagay tayo ng 125 grams ng malagkit. Tapos hugasan lang natin siya. Sa paghugas niyan, depende sa'yo kung ganong dami ang hugas ang gusto mo, ha? Basta hugasan mo siya ng bongga. Kahit isang beses lang, kaya rin. Akin isang beses nga lang eh. Okay, tapos lagay tayo tubig. Sa dami ng tubig, depende na sa malagkit na bibilhin mo. Oo, depende na sa tansyang lagay ang gagawin mo. Okay, tapos ayan, salang natin siya sa kalan, lutuin. Oo, parang nagsasayang ng bigas, ng kanin, ganun lang. Oo. Iwasan mo lang masunog hanggat maaari para walang sayang, para lahat kasama sa serving na ibibenta mo. Okay, pag naluto na yun, tabi mo lang yan. Tapos sa isang frying pan, lagay tayo ng 3/4 cup ng dark brown sugar, lutuin hanggang sa malusaw. Oo, pagka nalusaw, lagyan natin siya ng 200 ml ng gata. Kung magpapabiga ka sa palengke, isang bao, tas 1 cup ang katumbas niyan. Oo. Haluin mo lang siya, lutuin mo hanggang sa malusaw, hanggang sa lumapot pala. Hindi nalulusaw yan. Okay? Okay, habang iniintay natin siyang maluto ng bongga, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo ikaw na isusunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer or silicone utensils. Oo. Ang announcement natin ng ating pamigay sa mga libreng silicone utensils or electric hand mixer monthly. Pero may times na 3 times ako nagbibigay, nag-a-announce. O kaya stay tuned ka lang. Okay, pagka luto ng ating coco jam, maghanda tayo ng hulmahan, tapos lagay tayo parchment paper. Sa parchment paper, optional lang yun, ha. Pwedeng gumamit ka ng plastic, o kaya, pwede naman, pahid ka na lang ng mantika. Oo. Tapos, pwede mo nang, ito ilagay yung malagkit natin na sinaing kanina. Kung mapapansin nyo, walang totong yan. Oo, haluin mo siya ng bongga bago mo ilagay dyan sa, hulmahan mo. Pagka nailagay mo na yung malagkit dun sa hulmahan mo, pwede mo na siya ilapat-lapat. Sa pagplat niyan, depende naman sa'yo kung gaano kakapal yung magagawa mo. Oo. Okay? Yan, sa akin ganyan. Tapos, nung nalapat ko na siya sa hulmahan, ayan, nilagay ko na dito rin yung yung coco jam na niluto natin. Kung mapapansin nyo, mas malapot na yung texture niya kaysa kanina. Ganyan talaga yung coco jam na magagawa natin sa recipe na to, ha. Habang tumatagal siya, habang lumalamig, habang habang bumaba yung niya, yung init, mas lumalapot. Pero, chewy pa din. Oo, hindi siya titigas. Oo, hindi rin siya magtutubig. Ayan, nung nalapat natin siya dito sa ating malagkit, ganyan na itsura niya, pwede na nating hatiin sa 30 pieces. Sa recipe na to, 30 pieces ang magagawa natin, 30 servings din. Oo. Okay? Kung gusto mong malaman kung magkano siya pwedeng ibenta, ayan, sabihin ko na rin. Oo, pwede mo ibenta per slice ito sa 6 pesos isa. Per slice. Mura na yan, ha? Baka magreklamo ko pa, ang mahal ng bilihin ngayon. Oo. Okay, kung gusto mo na malaman kung bakit 31,000 na pwede mo kitaan sa recipe na to, per year yun. Oo. Kung magbebenta ka kada araw ng 30 pieces or 30 slice nitong bibingkang malagkit, kada araw, pwede kang kumita ng 31,000 sa isang taon. Pero sigurado naman, hindi lang 30 pieces magagawa mo sa isang araw. Kaya, oo, malak pa dyan na pwede mo kitaan. Sige na, goodbye, good luck, love you.